Naging pangunahing kabuhayan na sa Benguet noon pa man ang pagmimina. Marami ang small-scale mining sa probinsya na siyang pinagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan at gastusin ng mga minero at ng kanilang mga pamilya. Mas lalo pa itong naging sandigan ng mga minero nang pumutok ang pandemya. Ang ilan nakipagtulungan sa Benguet Corporation. Ang problema, naging mataas daw ang milling fee o ang singil sa paggiling ng baton ng kumpanya. Basta makakuha lang yung yung gusto ng minero, anong gusto ng kumpanya, yun lang naman ma'am. Basta may baba lang sana yung presyo or sharing. Hindi naman sila napagbigyan dahil ayon sa Benguet Corporation, mahal rin ang mga materyales at ilan pang kagamitang ginagamit sa milling. Isa pa sa naging issue, nakaugnay rin ang Benguet Corporation, ang pagpapasara sa small-scale mining sa Itogon, Benguet, kung saan naapektuhan ng ilang mga pamilya. Bukod sa ang lupa kasi, ay sakop ng minimina ng Benguet Corporation. Iligal raw ang pagmimina dahil nakakasira sa kalikasan. Creek, yung creek na ito, wala nang creek, hindi na creek, kundi putik na nanggagaling sa mga planta ninyo. Ano yung laman ng planta? Yung mga creek na yan. Very nadidegrade masyado yung creeks natin. At saka tapos downstream. In-implement na talaga, strictly implementing the provisions na rin. Ayon sa MGBCAR, wala rin daw permit ang naturang small-scale mining. Meron tayong stoppage order number 2K24-08 na inisyo ng PMRB Benguet for the reason na they are conducting illegal small-scale mining activities without the necessary permit from the government. So, iso ti dakkel nga pag-alalanda nga pag-eskwela mi, so ti nangal-alan dati impakpakanda kanyami. Dawat mi ko mga haan yung nga itulong nga alan ti dakkel nga kumpanya ti. Pakpakasan mi daw dawat tan mabalik kuma tanabayagan nga mininas dam. Diyan antipaket na tupay kit babasiton iti nabangan nawaki. Ang mukhaan lang nga maka supply diyan iti pati kumpanya. Samantala, illegal na small-scale mining naman ang sinisisi rin ng ilang mga residente sa Tuba, Benguet sa mga pagguho ng lupa sa Cannon Road tuwing lumalakas ang pag-uulan. Sana hintuan naman na nila yung pagmimina. Di pa kami makakapagsabi na yun talaga ang cause. We have still to do investigations. Possible, may mga nag-ano din dyan, may mga na-identify kaming illegal small-scale mining activities doon. Ito mo tayo mangyayari ito eh. Tambi, kinarugi ang redyat eh. Ito yung bang bumagsak dito mo. Takot naman ang inihatid sa mga residente ng operasyon ng Philex Mining Corporation sa Camp 3, Tuba, Benguet. Ang bundok kasing minimina ng naturang kumpanya, nakitaan ng malalaking bitak. Sakali di umanong gumuho ito, matatabunan ng halos buong barangay. Naapektuhan kada kami nga dito area te country kat adutid dakang tinagbaliwan ng na nagbaling kami nga wakakasit katatao to ita di ngor kung naktating awanan di sigud nga kasla pinagbiag mi di iti epekto ni iti minas. Yung iba doon na bitak is dahil doon sa mining operations and plus na din po doon sakop niya kasi yung sinabing fault kanina. So within fault siya. So yung area na yun, as nabanggit ko kanina sa presentation na yun, hindi namin i-rehab yung area, yung bitak na yun. And sa ngayon, ang mitigating measures para hindi ganon kalaki yung bitak, kung mapapansin nyo po sa subsidence, nagkakandak ng benching activities para ma-stabilize yung area. Baka isang araw mag-e-erode siya, yung soil erosion, kat babagsak dito sa amin sa Camp 3. Nung ginawa nila yun, nung nag-umpisa sila, hindi man lang sila nagpaalam dito sa barangay na may gagawin na ganon.
Ang problemang ito isinangguni na ng mga opisyal ng Barangay Camp 3 sa iba't ibang mga ahensya kabilang ang MGB CAR, DNR Cordillera at maging sa Philex Mining Corporation. Ayon pa sa barangay, hindi nila binigyan ng permit na magpatuloy sa operasyon ng minahan. Naging kasagutan lamang ng mga ahensya, iimbestigahan ang naturang mga reklamo. Sa kabi-kabilang mga naging issue ng mga minahan, mga minero at mga residenteng apektado ng bawat operasyon, kahilingan ng lahat magkaroon ng maayos na pag-uusap at imbestigasyon hindi na lamang para sa kita pero para sa kaligtasan ng buhay ng bawat isa. Pero ang malaking katanungan, sino nga ba ang mga nagkaroon ng violations? Mayroon nga bang dapat managot? At ano ang gagawin ng bawat ahensya kapag lumabas na ang resulta ng mga pinag-usapan at ng mga investigasyon? Randy Guzman para sa Luzon Headlines.